Madami pang lalabas na mga issue sa nakaraang gobyerno under former President Duterte. Ito po yung aking nakikita sa kasalukuyang sitwasyon ng mga pagdinig ng Kongreso, yung mga public hearing ng iba-ibang committees. Sa Senado, wala tayong aasahan kasi ang dami hong resolution dyan na i-file para mag-imbestiga, walang gumagalaw eh. Lalo na ngayon sa ilalim ng leadership ni Senador Escudero, yung paghahanap ng katotohanan kung ano ang nangyayari sa nakaraang gobyerno, walang gumagalaw. Kasi nga po yung mga kilalang mga senador na malapit sa mga Duterte, kakampi ni Escudero na kasamang nagpatalsik kay Subiri. Kahit yung mga artistang senador, lahat ay kumampi kay Escudero. Pati yung mga PDP laban, kakampi ng Duterte, ay kay Escudero na nagtanggal kay Subiri. Kaya asahan na natin na talagang wala silang gagawin at nagagawa until now tungkol sa mga kontrobersyal sa human rights violation, di umano, mga paggastos ng pera sa COVID, issue sa West Philippine Sea, tungkol sa illegal drugs, tungkol sa mga marami pa na dapat alamin. Sa kapakanan ng taong bayan, walang gumagalaw. Ang focus lang ng ating Senado ngayon ay tungkol sa Pogo. Na yun naman Pogong yan, kung yung mga gunita, 17 na mga senador nung panahon ni Duterte ang nag-approve niyan na malalapit kay dating Pangulong Duterte'ng mga senador ang nag-approve niya, nahikayat pati yung dating leadership ng Senado under Soto at iba pa. Pati yung oposisyon nahikayat din nila na papasukin ang mga Chinese national sa magitan ng PAGCOR para sa kanilang sugal dito. Pero hindi naman sugal ang nangyari. Sabi ng PNP ngayon at ng intelligence community, nasangkot na sa iba't ibang katiwalian ang mga Chinese national. Excuse me po, nag-angati na lang muna natin tungkol dun sa mga kidnapping, pagdadala ng mga baril, away, at yung kaduda-dudang baka nag-i-espiya na. Espiya na sila ng People's Republic of China o baka membro na ito ng People's Liberation Army. Meron pa akong isa ngayong na-discover si Senador Tulfo na marami na raw po ng mga Chinese ang nakapasok ng Metro Manila, hindi lang po sa ibang parte ng bansa, hindi lang sa Central at Northern Luzon, nandito sa Metro Manila. Nakapagtayo ng building, nakapagtayo ng mga bahay, meron na silang compound dito, hindi natin alam kung anong status ng mga yan. Sila ba'y estudyante, sila ba'y turista, o sila ba'y pogo? Pero mga Chinese national, nagkaroon na daw ng community ang mga Chinese national dito na hindi natin alam kung ano ang tunay na pakay. Kaya dapat talaga mag-double time ang ating intelligence community ng local and national at yung counterintelligence para ma-double check yan. Pero alam ko, nagtatrabaho na ang National Security Council. Nagtatrabaho na po ang ating pamahalaan tungkol dyan sa mga report na yan kung ano ang nangyayari. Abangan natin ho kung paano. Okay, any comment reaction sa bagay na ito? Ito sinasabi ko na posibleng lumabas pa. Kasi po yung panawagan ni Congressman Benny Abante ng Maynila, chairman ng Committee on Human Rights. Pabor na pabor po yun sa mga di umano'y biktima ng extrajudicial killing or war on drugs. Kasi ang kanyang panawagan ulit-ulit, humarap kayo sa aking komite. Humarap kayo sa public hearing, sabi ni Congressman Abante. At puproteksyonan namin kayo. Malaman natin gaano karami ang pamilyang naging biktima at willing na humarap. Okay? Huwag daw kayong matakot. Dahil ang Kongreso ay seryosong alamin ang katotohanan at magrekomenda ng mga kaso laban kung kani-kanino, mga pulis o dating opisyal ng pamahalaan tungkol sa nawalang buhay na inyong pamilya. Sa ngayon po, nakadalawang hearing na ang komite, ilan na rin yung mga pamilyang dumating doon at nagsalita at nagrereklamo tungkol sa pagkawala ng kanilang pamilya. Kaya open po, makipag-ugnayan kayo sa Kongreso. Makipag-ugnayan kayo sa inyong mga congressman, sa inyong mga distrito, para kayo ay tulungan ng mga congressman makarating sa komite para sa investigasyon na yan. Committee on Appropriation pa lang yan.
Dito naman ho sa issue ng illegal drugs, seryoso rin ho si Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, Chairman ng Committee on Illegal Drugs ng Kongreso, na imbestigahan din. Alamin kung sino-sino hanggang saang level ng mga kapulisan at mga dating opisyal ng pamahalaan ang maaaring sangkot, may kinalaman, nagproteksyon sa mga illegal drugs noong nakaraang gobyerno at sa kasalukuyan. Kaya nga yung Michael Yang hindi nawawala sa listahan na malapit kay dating Pangulong Duterte na gustong ipatawag ng Kongreso dahil na-involve ang kanyang pangalan. Nabanggit ang kanyang pangalan dyan. Kung paano, wala pa hong liwanag kasi hindi nga humaharap sa hearing. 2 committee pa lang yan. Ang Committee on Appropriation, kahit malayo pa yung deliberation or pagtalakay ng proposed budget for 2025 after na pagagawin niya August-September yan. Pero ngayon po'y nag-umpisa na. Yung Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Kimbo ng Marikina, seryoso ring alamin na magkano at saan napunta ang mga budget ng Department of Health, Department of Budget and Management, dun ho sa nakaraang gobyerno, especially sa pag-handle ng COVID-19 problem. Naging problema ng mundo at naging problema ng Pilipino. Maraming buhay ang nawala dyan. May karapatan po ang committee dyan. At seryoso yung maraming mga committees na yan sa Kongreso. Pati ang Committee on Justice, Committee on Foreign Relations. Nasusubaybayan ko po yan dahil merong Congress TV. Congress TV sa PTV4 kung saan ako ay nagtatrabaho dyan at nagpuprograma. Kaya nakikita ko at namamonitor ko yung Congress TV, live ang mga public hearing sa Congress. Yun ang purpose ng Congress TV. I-live ang mga public hearing, deliberation, debate ng buong Kongreso. Kahit recess, may public hearing, kaya live sa Congress TV. Okay? PTV. 4. Maliban dyan, live din sa social media, nakikita naman ninyo. At marami pong kongresista ang nagpa-participate sa mga hearing dahil interesado sila bilang kinatawan ng taong bayan, alamin ano nga ba ang nangyari sa nakaraang gobyerno at sa taong bayan. Yung paggastos ng pera, karapatang pantao, at kung ano-ano pa. Ayan po yan. Kaya yung mga dating PNP chief, dating mga cabinet secretary, madalas sa Kongreso na umaattend sa mga hearing. May nag-motion na nga naimbitahan na daw si dating Pangulong Duterte. Ang sabi naman po ng committee ni Congressman Abante, kanyang ipinaparating na iniimbitahan. Kung darating daw si Duterte, okay lang. Kung hindi, wala naman sila magagawa bilang respeto. Pero meron na pong motion at gusto na ng ibang kongresista na dumalo si Duterte para magpaliwanag sa issue ng human rights violation. Isang committee pa lang yan. At tuloy-tuloy po yan. Hindi mo pwedeng sabihin illegal, hindi mo pwedeng sabihin harassment kasi trabaho ng kongresista at mga kinatawan ng distrito sa buong bansa at mga kinatawan ng marginalized sector na party list and aid of legislation at oversight function. Yan ang authority nila. Naintindihan ko yan. Harapin na lang ng mga taong dapat sumagot. Harapin na lang ng mga taong dapat magpaliwanag dahil hindi nila pwedeng tanggihan yan. Aabot sa mga pag-summon, invitation, summon, at warrant of arrest kung kinakailangan pa. Meron silang lahat ng authority. Hindi yan pwedeng pakalaman ng Supreme Court. Hindi yan pwedeng pakalaman ng Executive Department kasi exclusive na karapatan niya ng mga kongresista. Kung hindi nyo alam, at least alam na ninyo. Yung hindi nakakaalam yan, nagkukunwari lang kasi baka DDE sila.